Isa agad sa nagustuhan ko dito ay yung magandang video stabilization. Tulad nito ay nakamount sa RD ko pero ramdam pa rin na meron. Lalo naman pag hawak mo lang. Tapos kung sa papogian, iba pa rin talaga ang feel ng build quality at aesthetics ng Redmi phones. Isa ulit sa pros ay yung 5,500 mAh battery ang linagay. Common kasi ay 5,000 mAh lang. Hello guys! Ako si Kuya Gesmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo itong bagong release ng Redmi. Ito ang Note 14 na 4G version. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetics, specs. Tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. Sa loob, itong SIM ejector, warranty card, at quick start guide. Freebie na phone case. Jelly case ito guys. Sa pinakaloob ng box, itong Type A to Type C cable. At ang huli, itong power brick. Pros, ito'y supported ng 33 watts. So nag-charging speed test na rin ako dito. Nag-start ako sa standard na 20%, na full ito ng 1 hour at 5 minutes. Mabilis yan para sa 33 watts na 5.5 mAh. Next, punta na tayo mismo dito sa unit. Itong na-unbox natin, ito yung color na Midnight Black. Available din ito sa Ocean Blue, Lime Green at Purple. Ganito ang appearance ng texture. Yung back panel design matte textured. Para sa akin, mas okay yan. Yung ganito, mas simple, di sobra-sobra yung design. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 6.67 inch na Full HD Plus na AMOLED display. Na ang pros, 120Hz ang nandito. Tapos yung camera na nasa punch hole, 20 megapixel. Ito yung sample ng picture. Napansin ko, maliit yung size. Unlike sa iba, ay naka-punch hole screen nga, kaalaki naman. Sa screen body to ratio, di makapal, di rin naman manipis. So tamang-tama lang. Napansin ko medyo mabigat pero onti lang. Siguro dahil 5,500 mAh yung battery. Sa Widevine, sa mga nagne-Netflix, meron itong L1 Full HD. Ito'y supported ng OTG, supported din ng 5 GHz ng Wi-Fi. Android 14 version ang nandito. Hindi nga lang ito supported ng NFC. Meron itong tatlong variant na available, yung 6128, 8128 at itong na-unbox natin, ito yung 8256 na variant na sa ngayon, for sale ito ng 9,999 pesos. Yung 8GB RAM nitong na-unbox natin, meron niyang memory extension na plus 4, 6 at 8. Na ang pros, yung flash memory nito ay UFS. Mas marami kasing advantage ang UFS versus eMMC. Ang main shooter nito ay 108 megapixel sa 1080p at 2 megapixel para sa depths at macro. Kahit 2 megapixel, mas okay na yan kesa sa QVGA at AI lens na tulad ng ibang brand. Ito naman yung sample ng pictures. Sa video settings ang meron dito ay 720 at 1080p resolution na meron lang 30 fps, wala nang iba. Para may idea lang kayo, ito rin yung camera features na meron.
Nag-add na rin ako ng extra pang video test. Dito naman ay walking. Tingin ko isa ito sa edge ng Redmi Note 14 yung merong magandang stabilization. Ang video zoom ay hanggang 6 times, 10 times naman para sa photo. At kahit naka-zoom, wala pa ring alog. Dagdag details ko lang sa frame flat edge. Sa right side, nandito itong volume rocker. Sa ilalim nun yung power button / on-off switch. Wala ditong fingerprint scanner kasi nasa mismong screen. Sa left side, walang nakalagay. Sa ilalim naman yung speaker grill, charging port, primary mic at itong SIM tray. Pero bumawi naman kasi ito ay rated IP54. Sa taas, yung 3.5 jack, pangalawang speaker, IR blaster, at yung pangalawang speaker. So, dual speaker itong Redmi Note 14. Ito yung sample ng tunog. Kung sa lakas, oo malakas, pero matalas nga lang yung treble. Ang chipset nito ay Helio G99 Ultra na octa-core na ang performance score ay... So, nag-game test ako dito, linagay ko yung link sa comment section para di sobrang humaba, para makasave din ng time sa mga hindi naman gamer. Ang goal natin sa game test para ma-check natin kung playable ba or kung malag ito sa mga game apps na itetest natin. Detalyado yan mula sa game time, battery consumption at yung init ng phone bago at pagkatapos ng laro. Conclusion, tanong natin, sulit ba para sa 9,999 pesos para sa 8256 na variant? Dahil Redmi, tama lang naman sa presyo, pero kung Itel, Tecno, Infinix user ka sa 10K, meron ka mas mataas na specs. Pero di kasi sila yung market nitong bagong Note 14, kaya possible na magpas sila dito. Tingin ko, ang edge nitong Redmi Note 14 ay yung magandang video stabilization, premium na build quality, 20 megapixel para sa front camera, massive na 5,500 mAh na battery. Kadalasan kasi talaga ngayon ay 5,000 mAh lang. At sumabay na rin ito sa 120Hz na refresh rate. At ang huli, yung Full HD Plus na resolution at AMOLED display. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na unboxing. Ako si Kuya Gesmo, a peace.